Ayan, good morning. Welcome sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa mga OFW na nahuli doon sa Qatar, sa mga illegal rally. Meron tayong bad news at good news. Ang bad news ay malaki ang hinaharap nilang penalties. Bukod sa 3 years imprisonment, plus deportation, at ang pinakamasakit, yung penalty na hindi bababa sa 10,000 riyal at hindi lalagpas sa 50,000 riyal na danyos. Malaki-laki din yun. Sabihin na natin kulang-kulang na 800,000 pesos. At ngayon, yung pinapanawagan nilang zero remittance, naging forever na sa kanila kung sakasakali. Yan ang bad news natin. At ang good news naman, ang ating administrasyon ay tutulungan sila. Yun ang napanood ko kahapon sa press briefing ni Jose Castro, kasi may isang reporter na nagtanong kung tutulungan ba ng ating gobyerno. Siyempre, ang mga katulad nating OFW, kapag nagka-problema sa bansang pinagtatrabuhan nila, walang ibang tatakbuhan kundi ang ating embahada. Kaya normally ay nagiging responsibilidad ng ating embahada. At sa abot daw ng makakaya ng ating gobyerno ay yun ang ibibigay nilang tulong. At panoorin natin ang sinabi ni Yusek Claire. Morning po, Yusek. Yusek, ditong weekend, mayroon pong mga Filipinos na nakulong sa Qatar dahil daw po doon sa ginawang kilos protesta in support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang tulong na maipagkakaloob ng gobyerno, kung meron man, anong plano para sila po ay matulungan na ma-resolve itong kanilang kinakaharap na kaso doon ngayon? Nung araw po na ito ay napabalita, agad-agaran po ang embahada natin po ay tumulong po agad. Nagpadala po ng labor attaché, isa din pong lawyer para po malaman at mapaglaban ang kanilang mga karapatan. At maliban po dyan ay kung ano pa po ang maaari natin ibigay na tulong, let's say mga care packages, na sa abot makakaya ng ating pamahalaan, ibibigay po natin sa ating kababayan sa nasabing bansa. So hindi naman po sila pababayaan Ay, doon hindi na po. makulong, ma'am? Ay hindi po. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Opo. Follow up lang, ma'am. Ayan, napanood natin kung ano ang sabi ni Jose Castro. At sana maging aral sa ating mga OFW ang nangyari na yan sa mga OFW sa Qatar. Na bago tayo gagawa ng mga ganyan pagtitipon, ay alamin muna natin kung ano ang patakaran kung saan mang bansa tayo naroroon. At yan lamang po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe naman. Support my channel. Click the subscribe button below. Bye!